Matinding pinsala po ang iniwan ng bagyong Lawin sa Peña Blanca, Cagayan, kung saan ito po ay naglandfall kagabi. At mula naman sa Cagayan, may ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, pasado oras na kagabi nang mag-umpisang maramdaman ang bangis ng Super Typhoon Lawin dito sa probinsya ng Cagayan. Sa loob ng halos 4 na oras, walang patidang hambalos ng hangin. Habang tumatagal, lalong lumalakas. Bandang 1:00 ng madaling araw, humupa ang bagsik ng bagyo. Pero hindi pa pala tapos ang Super Typhoon. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, bigla na namang humambalos ang malalakas na hangin. Inabot pa ito ng hanggang 4:00 ng madaling araw. Pagliwanag, makikita ang pinsalang iniwan ng bagyo. Kahit saan ka tumingin, pakas ang ito. Mga bahay na wasak, mga tanggal ang bubong. May truck na tumagilid dahil sa lakas ng hangin. Mga sasakyang nadaganan ng mga nagbagsakang bagay at mga establishmentong winasak ng bagyo. Sa bayan ng Peña Blanca, tumama ang mata ng bagyo bandang 11:00 ng gabi. Matinding pinsala ang idulto sa bayan. Pero halos ganun din naman ang nangyari sa halos lahat ng lugar sa Cagayan na hinagupit ng bagyo. Si Cagayan Governor Manuel Mamba hindi makapaniwala sa pinsalang nakita niya na lumiwanag na. Kailangan daw nila ngayon ng tulong mula sa national government para makabangon. At sabi ni Governor Mamba, magdedeklara daw sila ng state of calamity dahil sa matinding pinsalang iniwan ng bagyo. Sa huling bilang, nasa mahigit 20,000 mga evacuees ang nasa mga evacuation center sa buong probinsya. Pero malamang ay lolobo pa ito sa susunod na bulletin na ilalabas ng PDRRMO ng Cagayan. Connie? Yes, June, sa ngayon ay binaba na nga itong storm warning signals dyan sa Cagayan. Ano? Kamusta na ang lagay ng panahon dyan kahit na ibinaba na ito? Mas maliwanag na ngayon yung kalangitan na aming nakikita, Connie. Kaninang umaga, malakas-lakas pa yung hangin. Pero ngayon, parang hindi na ganon kalakas yung nararamdaman natin ng hangin. So, ngayon nagkakaroon na ng pagkakataon itong mga taga rito na magsagawa ng clearing operations. Tulong-tulong, hindi lang yung mga otoridad, mga sundalo, mga pulis, pati yung mga ordinaryong residente ay tumutulong na rin para sa pag-clear ng mga daan para maalis yung mga nakabarang nagbagsakang puno na naging hadlang naman para makadaan yung mga sasakyan sa mga iba't ibang kalsada. Hindi lang dito sa Tuguegarao, kundi pati na rin sa iba pang bayan na sinalanta nitong Super Typhoon na Lawin, Connie. Yes, June, kanina kausap lamang namin si Governor Mamba, no? At nabanggit niya sa atin na wala pa silang nakukuhang ibang impormasyon sa mga ibang lugar dyan sa area, no? At hindi pa nila alam kung talagang walang nasugatan o mga namatay sa insidenteng ito. Meron na ba tayong update as of now, as of this moment, June? Totoo yan, Connie, kasi ang problema rin ngayon, bukod dun sa bagsak yung kanilang power lines, walang supply ng kuryente sa halos lahat ng mga bayan ng probinsya ng Cagayan, ay bagsak din yung linya ng komunikasyon. So yung mga information na nakakarating sa PDRRMO, nakakarating sa Kapitolyo, ay mangilan-ngilan pa lang. At ang tama yung sinasabi ni Governor Mamba na wala pa siyang natatanggap na impormasyon kung meron bang nasawi, meron bang nasaktan. Sana naman wala, pero ito ang masamang balita. Base na rin sa ito kay impormasyon lang na narinig natin ngayon, Connie. Actually, sinusundan natin itong isang grupo ng Army at meron silang kukuning bangkay dito sa isang area dito sa Tuguegarao at ang bangkay na yon biktima ng bagyong Lawin, Connie. Alright. Maraming salamat sa iyong ibinigay sa aming update at ingat kayo dyan, June.